Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical cards para sa mga Leo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang unang card ay patience. May sitwasyon na masyado mong binibigyan ng atensyon. Imbis na ito yung gawin mo, mas makakabuti at makakatulong yung humingi ka ng guidance kay God. Kasi dun ka makakatagpo ng kasagutan, katahimikan, balanse, at healing. Sa tuwing magkakaroon ka ng trouble sa buhay, ito yung una mong gawin. Connected din itong card na ito na have faith, patungkol sa naunang card na patience. Ano man yung nararanasan mong challenges sa buhay, huwag kang mawala ng pag-asa at saka merong pagbabago na magaganap. Pero nakadalawang cards ka na masyado kang nagfo-focus sa isang sitwasyon or bagay. Ipagpatuloy mo yung buhay mo sa kung anong nangyayari sa iyo ngayon at yung connected sa iyo. Para makita at maramdaman mo na merong growth at rebirth na nangyayari sa buhay mo. Bago ko simulan itong reading natin ngayon, ay nagtanong na ako sa mga cards. Ang una kong tanong ay ano ang nais mo? Two of Wands, the Justice at Ten of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na ang nais mo ay yung magkaroon ng malaking pagbabago yung buhay mo. Ito yung gusto mong maganap sa buhay mo kasi ang ilan sa inyo, tingin mo ang kakulangan ay yung financial or magandang career. Pinapakita ng mga cards na kaya may mga bagay na naiisip ka or mga pinagpipilian kasi ito yung deserve mo at ito yung journey na kailangan mong kaharapin. Yung katatagan mo ang masusubukan dito, alang-alang sa loved ones. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo, pwedeng namana mo yung negosyo ng family. Or ang ilan sa inyo, nasa ibang bansa ka kasi dalawang cards na yung nagsasabi nito. Na ito yung naging magandang pagkakataon sa iyo na para matugunan yung pangangailangan ng family. Itong tatlong cards na ito, yung mga opportunities na dumarating sa iyo, yan yung deserve mo. At saka ito yung time na pabor ang kapalaran sa iyo. Pangmatagalan na karir ito, guys. Kaya ang ilan sa inyo, may mga bagay na mapupundar ka pa. Pwedeng alahas, bahay, lupa, o mga gamit. Sa mga nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, mas lalong mag-grow. LDR ang koneksyon ng ilan sa inyo, ang relationship. At sinisikap mo na kapag kakausap mo yung person mo, wala kang maibigay na worries or problems sa kanya. Para sa ilang single, hindi ka pa nakakatagpo ng person na may mga katangian na gusto mo. Bukod kasi sa love or looks, gusto mo yung person ay financially stable.
Yung iba kasing kilala mo hindi available at saka wala talagang nagpapatibok pa sa puso mo. Ito naman yung cards para sa hadlang. Ano ang hadlang? Nine of Cups, the Hermit, Five of Cups in reverse. Maganda pa rin naman itong mga cards mo. Pero, ang iwasan mo, yung kung meron kang gustong sabihin, huwag mong kimkimin or huwag kang maging tahimik. Masasabi mo naman yan or maipaparating sa person ng maayos. Mahirap man itong ipapaliwanag ko pero yun yung pinakita ng cards. Na kung gusto mong maging pabor sa'yo, yung sitwasyon, i-control mo yung emosyon mo. I-handle mo ng tama yung situation. Para hindi ito maging malaking problema. Pareho mong gagamitin yung puso mo at saka isip para may fairness. Di ba pinakita nga yung justice na card? Sa financial, dream come true kasi nagiging maganda yung daloy ng financial mo. Nagiging pabor kahit hanggang dito. Mareresolbahan yung problema mo sa financial, may increase na magaganap at saka kung meron kang investment, maganda yung magiging resulta. At saka sa tagumpay na nakakamit mo, maliit man ito or malaki, huwag kalimutan na magpasalamat kay God. At saka sa mga taong sumusuporta sa iyo. At saka sa mystical cards mo, di ba nga may hope? Kung binigyan ka ng pag-asa ni God, magbigay ka rin ng pag-asa sa kapwa. Ang ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na nasa tamang direksyon ang relasyon nyo at saka may magandang future ito. Huwag ka lang maglilihim sa person mo kasi siya yung pinakaunang masasaktan kapag huli niya itong nalaman. Para sa ilang single, marami ka ng iba't ibang person na nakakasalamuha at mas lalong tumataas yung standards mo sa kung anong relasyon ang gusto mong mangyari sa future. Kaya kahit bumalik pa yung past person mo, wala na siyang dating sa iyo. Ito naman yung solution na card, the Magician, the Hangman, at Seven of Wands. Itong pinapakita ng mga cards sa solution ay merong person na nagkaroon ng golden opportunity. Pwedeng financial ito, career, o kaya kontrata. Ang ilan naman nagkaroon ng connection sa iba pero hindi ito seryosohan. Parang fling yung connection dun sa person. Pero hindi yan maganda. At base dito sa cards, yan yung magiging dahilan para magkaroon ng betrayal dahil sa hindi mo natupad yung pangako mo sa person. Ang maganda rito, pwedeng ikaw ito or person mo na pinaglalaban mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo or sa relasyon. Ang ilan kasi LDR ang relasyon, nakaano ka na, 4 na cards. Hindi talaga may iwasan yung temptation na matugunan yung pangangailangan or sa kagustuhan pang kumita. Ang ilan sa kalusugan, healthy naman. Pero ang iba, merong health issues. Pwede ang ilan sa inyo, yung person mo or ikaw ay pregnant, hirap ka sa ganitong sitwasyon. Habang nagkakaedad, dapat mas pinapahalagahan na yung kalusugan para makaiwas sa mas matindi or malubhang health issues.
Yung mga nangyayaring blessings sa buhay mo, challenges, surprise na nangyayari. Ganon din sa kalusugan, kaya mag-ingat. Yung isa sa ipinapakitang sakit ay stroke. At yung pagmumulan ay stress or virus. Para sa ilang single, ito yung panahon na ready ka na para sa bagong relasyon. Pero ang hindi mo inaasahan, yung person na nagugustuhan mo, marami din nakaka-interes. Pero kahit ganito yung sitwasyon, mag-focus ka sa mabuting intensyon mo dun sa potential person. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Sinasabi dito sa card na ito na i-control mo yung mga sitwasyon na kaya mo lang makontrol. Magtiwala ka at saka maniwala sa pinaniniwalaan mong ikaw. May mga sitwasyon na kakailanganin mo ng opinyon or tulong ng iba. Ito yung magsisilbing isa sa guide mo bukod sa tulong na matatanggap mo mula sa spirit guide mo. Pinapaalala ng card na ito na kailangan mo din tulungan yung sarili mo at saka sundin kung ano yung nasa puso mo at magtiwala sa kutob. Kung ano man yung tingin mo makakapagpa-trigger sa'yo, harapin mo at magkaroon ng self-healing. At para sa ilan na nasa relationship, nagpapatuloy ang relasyon nyo ng person mo, magkasama man kayo or LDR. Pero may mga sitwasyon na nangyayari sa relasyon nyo na hindi mo kayang palagpasin. Huwag kang mag-overthink, sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin para magkaroon ng progress yung relasyon nyo. Itong Six of Swords, di ba nga LDR ang connection nyo ng person mo? Pang ano na to guys? Pang 5. May mga Leo na gusto mo nang magbakasyon o kaya magpahinga muna sa trabaho. Kasi maybe ikaw ito o yung person mo na gusto mong i-handle ng tama yung problem or situation na kinakaharap. Makakabuti na hinaharap mo yung situation at hindi dinidistansya ang sarili sa problem, lalo na kung family problem ito. Hindi naman kailangan na agarang kasagutan sa problems. Pero napaka-importante ng presensya mo kung magkaharap man kayo ng person mo o kaya yung nagbibigay ka ng time, lalo na't LDR ang koneksyon. Aquarius, Leo, Aries at Virgo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Walang ipinakita sa cards na matatapos na yung relasyon nyo. Inaayos nyo pa ito ng person mo. Yung problema or misunderstanding. Pwedeng hanggang dito sa charms maka-resonate ka or hanggang tarot cards lang. Ito naman yung posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. F, D, V, M, U, G, I, B, T, D, Y, W, E, L, at C.